Good afternoon. Sige, basahin natin yung Romans 9:6 to 18. So as we continue, nagsasalita ho ay si Pablo, kausap niya ang mga taga-Roma, mga mananampalataya ho doon. Sabi niya ho dito, hindi ito nangangahulugang nawala na ng kabuluhan ang salita ng Diyos sapagkat hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya. So doon sa mga hindi ho nakaabot sa atin hong series, ay basahin niyo ho yung Romans 9, 1 to 18. So nandoon na ho tayo sa 14 to 15, pero babasahin ko lang ho at babalikan ng tinuro ho ni Coach last week. Sa 7 ho ay hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa isang taon, sa ganito ring panahon, at magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. At hindi lamang iyon, kahit naiisa lamang ang ama ng dalawang anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Malinaw ho, no? Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapootan ko si Esau. Ito na po tayo mag-uumpisa ng ating pag-aaral. Sabi po ni Pablo, masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Sabi niya, hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kong gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan at pagsisikap ng tao. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga kinahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. Tayo po'y aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at ng lupa. Ay yung Diyos, Panginoon, na nagdala sa amin sa lugar na ito, Panginoon. Langin lamang po namin sa inyo na sa pag-aaral ho namin ng inyong salita ay magkaroon ho kami ng tunay na pangunawa sa mga nais niyo hong sabihin sa amin. Na Panginoon, na maipamuhay ho namin, Panginoon, at madala ho namin, Panginoon, aming Ama, hanggang sa pag-uwi ho namin sa aming mga tahanan. O Diyos, Panginoon, samahan ka kami ng inyong Santong Espiritu. Tuon niyo ho ang aming puso, ang aming isipan. Bigyan niyo ho ng kaliwanagan ng bawat salita ho ninyo. Salamat ho, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo, nung bata ho ako, mga 16 years old, ito ho'y tanong ko na ang verse na yan. At ang hirap ho nung mga panahon na yon kasi wala akong nagtuturo about ho dito, no? Kasi madami ho mga tagapagturo ay iniiwasan ho ang verse na ito kasi mahirap siya. Sabi nga ng iba, nakakalito at kumbaga para bang mahirap siyang ituro, mahirap siyang unawain. Pero ang counsel ho kasi ng Diyos, sabi niya dapat daw ang kanyang salita ay ituro, kaya ginagawa ho natin susunod, no? Kaya nga ho dito sa atin, ang style ho ng pagtuturo ay expository. Yung sunod-sunod ho, talata-lata, hindi ho natin nilalampasan. Kasi nga ho, sabi ho doon ay dapat daw ho maituro ang the whole counsel of God. At yun ho yung salita ho ng Diyos. So church, aminin ho natin yung mga nakabasa na ho ng Romans 9. Sino nakabasa na nito dati? O yung last week nandito, na parang may mga tanong sila na, napapagbulayan ho ba natin yung mga salita ho ng Diyos? Pag nabasa ba natin, may mga tanong ba tayo, napag-aaralan ba natin? Kasi kung napag-aralan natin, maamin ho natin sa sarili natin na isa ho itong Romans 9 sa nakaka-nosebleed ho na section ho sa Bible. It's the kind of chapter na pag binasa mo ho ng mabilis, mapapakamot ka ho sa ulo. Minsan nga ho, iiwasan mo na lang itong basahin kasi parang mabigat ho ito. Dito ho kasi,
Sinasabi ho ni Paul na ang Diyos ho ang nagdidesisyon. Sabihin nga ho natin, ang Diyos ang nagdidesisyon. Siya ho ang pumipili, ano po? At sabi niya, doon sa binasa natin, I chose Jacob, I rejected Esau. Ano ho? Bago pa ho sila ipanganak, bago pa ho sila makagawa ho ng mabuti at masama, may desisyon na ho ang Diyos. And naturally, ano ho, tayong mga tao, lalo na ho tayong mga Pinoy, no? Pag may nararamdaman ho tayong parang hindi pantay, ano ho yung unang reaction ho natin? Di ba? Ano sinasabi natin? Unfair, di ba? Di ba? Sabi tayo sa unfair, di ba? Ayaw ho natin na ayaw ho natin yung nadedehado. Di ba, isipin nyo ho yung, di ba, nakapila ka sa NBI, di ba? O kaya doon sa kukuha ka ng passport, di ba? Alas 4 pa lang ng madaling araw, nakapila ka na. Di ba ho, ganun doon? Ganun pa rin ba? Hindi na may appointment na. Hindi, pumipila pa rin kahit may appointment. Pumila kami. O hindi na daw ho pumipila. So, di ba minsan, ando doon ka na, o kung sa ibang pila, walang appointment, di ba? Puyat ka na, gutom ka pa, di ba? Nakatayo ka sa initan, haba-haba. Tapos biglang may dumating na SUV, di ba? Tapos dire-diretso sa loob. Tapos binati lang ho yung guard. Tapos nauna pa ho sa inyo. Di ba ano yung mararamdaman natin? Ano yung mararamdaman mo? Di ba kumukulo yung dugo mo? Sasabihin mo, anong klaseng sistema to? Pare-pareho naman tayo mga Pilipino. Bakit siya? May shortcut. Di ba? Ganyan ho eh. Nung sinabi ni Paul ho na God chooses some and not others based on His will, yun yung human logic ho natin, nag-react ho the same way. So, kaya ho, pag tumitingin ho tayo sa langit, parang gusto nating mag-complain. Bakit? Di ba sabi kanina, balikan nga ho natin. Sabi ho dito, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, watch, basahin natin. Pansinin natin, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata. Ilan ba yung anak ni Rebecca? 2. Sino ho? Si Jacob at sino ho? Si Esau. Ang panganay ho doon ay yung si Esau. Si Jacob ho yung mandaraya, mapanlinlang, di ba? Matigas ang ulo. Kung tutuusin, hindi siya ho mabait. Si Jacob. Pero bago pa ho sila ipinanganak, may pinili na ho ng Diyos. Pinili ng Diyos si Jacob. No, hindi ho nakabatay kung sino ho ang mabuti o masama. Next ho. Yan ho, no? Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinaapotan ko si Esau. Kaya ho, parang sasabihin natin, di ba parang, hindi ho makatarungan, tapos parang gusto mong idemanda ang Diyos, di ba? Parang sabihin natin, sa labor, ididemanda mo kasi parang hindi tamang practice yon. Pero alam mo yan ni Paul, at hindi ho siya inosente sa nararamdaman ho natin. Kasi pag binasa ho natin yung verse 14 sa English, sabi niya, what shall we say then? Is there injustice on God's part? Di ba? May unfair ba ang Diyos? By no means, sabi niya. Sabi niya, is there injustice in God's part? Alam niyo ho, ito hong tanong ni Paul, meron hong pinapatunayan na isang bagay, naiintindihan ho ng mga tao yung tinuturo niya. Kasi kung tinuturo ho ni Paul ay God chooses those who choose Him, o kaya God chooses those who are good, no? Pinipili ng Diyos yung mga pinipili siya, o kaya pinipili ng Diyos ang mga mabubuti, wala ho nang magtatanong, no? Kung unfair ang Diyos. Tama po ba? Nauntindihan ho ba natin? Sasabihin lang ho ng tao, okay, justice yan, di ba? Sabihin nga natin justice, di ba? Kasi mabuti siya, kaya pinili siya. Pero dahil ho, linaw ho ng sinabi ni Paul na ang choice ho ay nasa Diyos at wala ho sa gawa ng tao, kailangan hong sagutin ang tanong na, is God just? Makatarungan ba ang Diyos? Diktador ba ang Diyos? Yun ho ang tanong eh. Wala ba siyang puso? Today ho, ngayon hong araw ay magda-dive deep ho tayo doon ho sa isip ho ng Diyos. Hindi ho para ilagay ho siya sa parang trial, kundi makita ho natin kung bakit ho yung unfairness is actually, the best thing that ever happened to us. Kaya nga ho, medyo malalim ho ito. Kalabitin nyo nga ho yung katabi nyo, malalim ito sabihin nyo.
Pero promise, sabihin nyo, pero promise, pag naintindihan mo to, hindi ka na matatakot bukas. Yan. Ano ho? Alam nyo yung simula ho sa verse, yung buong chapter 9 ho, no? Ang pinag-aralan ho natin dito ay yung sovereignty ho ng Diyos. Anong ibig sabihin ng sovereignty? Yun ho yung pagiging makapangyarihan ng Diyos na lahat ho ng bagay ay kanya hong, hawak niya ho lahat ng bagay at pangyayari. Naunawaan ho natin? So, maski yung kaligtasan mo ano yung kaligtasan na tinutukoy ko dito, no? Kaligtasan ho na pag namatay ho tayo, lahat naman tayo dadating ho doon. Yung pagpunta ho natin sa langit o sa impyerno, no? Ang pagpunta natin sa langit, yun ho ay habag ng Diyos ho sa atin. At maunawaan ho natin, bakit? Ito lang tanong ko, no? Ang Diyos ba pumipili? Sige nga ho, taas. Namimili ba ang Diyos? Sige nga, taas yung kamay nyo, naniniwala, namimili ba ang Diyos? Ha? Namimili ang Diyos? Unfair naman. Ba't namimili ang Diyos? Pero sabi ho doon namimili siya Wala ho tayong magagawa doon. At pag-aaralan ho natin yan, at pag naunawaan ho natin, sabi ko kanina, I promise, hindi ka na ho matatakot sa bukas. Number 1 ho, God's righteousness is not up for debate. Pag pinag-aaralan ho natin yan, makikita ho natin na, teka lang, God's righteousness is not up for debate. No, ang Diyos ho ay hindi unfair, no? Nung sagot ho na sa Roma 9:14b, anong sabi niya? Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos? Ang sabi niya diyan, sa madali yung salita, masasabi ba natin na unfair ang Diyos? No? Sabi ho ni Paul ay hindi, no? O kaya sa mas makabagong pananalita, parang imposible, no? Ang problema ho kasi natin, no? We use our own meter stick to measure God. Akala ho natin ang justice ay isa hong standard na nakalutang ho sa langit, na para hong kailangang sumunod ng Diyos doon. Yun ang pagkaunawa natin. Akala natin ho na ang Diyos ay para hong estudyante na kailangan hong pumasa sa exam ng fairness para maging ho siyang mabuting Diyos. Pero ang problema, baliktad ho ang mundo natin. God is not measured by justice. Sabihin nga ho natin, God is not measured by justice. Why? Kasi God defines justice. Tingnan ho natin to, no? Meron hong isang artist, isa hong painter, o kaya isa hong potter, no? Yung nagpapaso, Isipin nyo ho, na gumawa ka ng isa hong sculpture. Ano bang Tagalog sa sculpture? Nagliloko siya. Di ba? Pagod ka, ginastusan mo ho ng clay, yung clay, ginamitan mo ng talent mo. Natapos na yung sculpture, bigla hong nagsalita, no? Ang salita niya, bakit mo ako ginawang ganito? Bakit mo ako ginawang ganito? Bakit siya mas matangkad? Bakit ako pang display lang sa banyo? Ang unfair mo, no? Ano yung sasabihin mo sa sculpture na yan? Diba? Ano sasabihin mo doon? Diba ginawa mo siya, napagod ka, tapos nagtatanong mo ng ganun sa'yo? Diba sasabihin mo, ano sasabihin natin? Diba sasabihin mo, clay ka lang. Ako ang gumawa sa'yo, ako ang may-ari sa'yo, at ang decision ko ang tama para sa obra ko. Naunawaan po natin? Hindi mo pwedeng sabihin na unfair ako dahil kung wala ako, wala ka. Tama? Kasi if God is truly God, He cannot be unfair. Bakit ho? Kasi kahit anuhong gawin ng Diyos, by definition, justice is not a law above God. Justice is the character of God. Kailangan hong maunawaan natin yan. Mahilig kasi tayong mag-demand ng justice pag feeling natin, dihado tayo. Pero seryosang tanong kalabitin nyo nga yung katabi nyo. Huwag kang matulog, may tanong ako sa'yo. Ito na, no? Sa kalabitin nyo, yung katabi nyo, sabihin nyo, gusto mo ba talaga ng justice? Ang justice sa Tagalog ay katarungan. Gusto mo ba talaga ng katarungan? Kasi tinatanong natin unfair yata ang Diyos, namimili ang Diyos kung sinong maliligtas at hindi. Bottom line kasi nun yan yung sinasabi sa Roma. Baka hindi natin naunawaan, Ang sinasabi sa Roma, pinili ng Diyos maliligtas. Ngayon, nagtatanong na kayo, Nagtatanong na kayo ngayon. Kala ko ba ang Diyos pag-ibig? Hindi ba lahat maliligtas? Hindi Sinabi na dyan, pinili niya. Namili na siya, bago pa lang may gawing mabuti o masama hindi pa pinapanganak. Pinili niya na ang maliligtas. Di ba ang unfair nun? Yan na. Tayo na yan. Nagtatanong, di ba? Gusto niyo ba talaga ng justice? Yan ang tanong Di ba minsan pag meron tayo nakakaalitan, sasabihin natin, Lord, parusahan mo siya, ipakita mo ang justice mo.
Di ba ganyan? Ganyan tayo eh. Pero nakakalimutan ho natin kung ipapakita ho ng Diyos ang justice niya sa kaaway mo, kailangan niya rin hong ipakita ang justice niya sa'yo. Kaya if God gave us 100% unfiltered justice today, wala hong matitira sa atin dito. Lahat ho tayo, yari. Lahat ho tayo, ano nga yun, ganon? Tegi. Patayo tayo lahat. Lahat ho tayo, diretso ho sa parusa dahil sa mga kasalanan ho natin, yung mga nakikita ho ng tao at yung mga lihim ho nating ginagawa. Kaya nga ho, pag sinabi ho ni Paul dito, by no means, di ba? Sabi niya, hinding-hindi. He is telling us, huwag mong husgahan ang Diyos gamit ang maliit mong utak. Hindi siya nagkakamali. Pananaw mo sa justice ay limitado sa emosyon mo. Pero ang justice ng Diyos ay nakabase sa kanyang kabanalan. Number 2, mercy is God's sovereign prerogative. Ang mercy sabihin natin mercy. Ang habag ng Diyos ay kanya sarili pasya. Kung kanino siya maawa, sabi ng Romans 9:15. Basahin nga natin. Sabi doon, 15, sapagkat ganito ang sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ako sa nais kong kaawaan. I will have mercy on whom I have mercy. Dito tayo nagkakatalo, nagtatalo-talo yung mga tao dito. Bakit may pinipili? Bakit may hindi? Sabi ko nga sa inyo kanina, alam nyo, onti lang ang pastor at church na gusto magturo nito. Iniiwasan nila to. Kasi medyo, pumipili pala ang Diyos. Pumipili eh. Sinabi dyan eh. Ginote ni Paul ang Exodus 33:19. Ginote niya si Moises. Actually ito ay galing sa kwento sa Exodus. Sabi dyan ay mahahabag ako sa nais kong kahabagan. Ito yung time sa kasaysayan ng Israel, nakakatapos lang nilang gawin ang pinakamalaki pagkakamali nila, yung golden calf. Gumawa sila ng rebulto ng ginto ng yung calf sa Tagalog, baka. Gintong baka na malaki, na sinamba nila yon, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Isipin niyo yung sitwasyon. Iniligtas sila ng Diyos sa Egypt, pinadaan sila sa Red Sea. Di ba natatandaan niyo yung kwento ng bata kayo, nahati yung dagat? Yun, naranasan nila yon. Pinakain sila ng mana sa desert. Di ba may lumalaglag na pagkain galing sa langit? Grabe yung mga miracles yung himala ng Diyos. Tapos habang nasa bundok si Moises, kausap ang Diyos, ang mga tao nandun sa baba. Mainipin sila. Gumawa sila ng rebulto ng baka, na ginto, at sinabi nila, ito ang Diyos natin. Grabe Grabe yung kapal ng mukha, di ba? And if God were strictly fair and just at that moment, ano ang dapat ang nangyari? Kung fair lang ang Diyos, yung time na yon, di ba ano ang dapat nangyari? Di ba dapat burado na buong Israel sa mapa, di ba? Ano nga sabi sa pag naglalaro ng ML, pag natalo lahat, wipe out lahat. Start from scratch, di ba? Wala di ba? Justice demanded their destruction. Dapat wala sila lahat kasi yun ang justice. Pero ano sabi ng Diyos kay Moises? Listen, ang sabi ng Diyos kay Moises, I will have mercy on whom I will have mercy. Sabi niya, kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Dito dapat natin makita ang point mercy is never a right, it is a gift. Ang habag ng Diyos ay hindi ito karapatan, ito ay gift, regalo. Sa Pilipinas, mahilig tayo sa rights. Tama? Rights ko to, rights ko yan, di ba? Human rights, consumer rights, pati sa Facebook, meron ng rights ko, mag-post ng kahit di ba? May ganyan. Pero ang mercy, mga kapatid, hindi hinihingi bilang karapatan. Kapag hiningi mo, ang mercy bilang karapatan, hindi na yan mercy, justice na yan. Isipin nyo may utang kayo sa Bombay. Ako, magagalit si Mr. Nobody. Ayaw niya ng Bombay. May utang ka sa Indian. O kaya sa credit card, Tapos hindi mo mabayaran, wala ka talagang pambayad. Kapag sinabi ng bangko, sige, dahil nakita ka namin nahihirapan, burado na yung utang mo. Di ba matutuwa ka? Tama? Sinong matutuwa? Alam ko na kung sino yung mga utang. Di ba matutuwa ka? Mabibilib ka, di ba, sa kabaitan nila? Isipin natin yung kabilang side. Kung ang bangko ay naningal at sinabing kailangan mong bayaran lahat, pati interes. Kung hindi, kukunin namin ang bahay mo. Di ba? Pwede ka bang magalit? O sabihin, ang sama nyo,
Di ba wala kayong puso, pwede ba mo sabihin yon? Sa totoo lang, no? Hindi ka pwedeng magalit kasi utang mo yun eh. Di ba? Justice lang na singilin ka, tama? Justice lang na singilin ka. Ano nga yung justice sa Tagalog? O makatarungan lang na singilin ka. Ang bangko ay hindi naging masama nung sinisingil ka nila. Naging makatarungan lang sila, tama? Pero nung hindi sila naningil, naging mahabagin sila, naging merciful sila. O, naunawaan na po natin. So when God chooses to save some, He is being merciful. Nung hinayaan ng Diyos yung iba na mabuli doon sa kanilang destruction, ano ho yun? He is being just. Dalawang side, no? Wala hong talo ang karakter ho ng Diyos kapag meron siyang iniligtas na ilan at meron ho siyang hinayaan na mapunta sa impyerno. Bakit? May pag-aralan ho natin, bakit, no? Una ho, hindi siya naging masama sa mga hindi napili. Sabihin nyo nga ho, hindi siya naging masama sa mga hindi napili. Oh, kasi ho, bakit? Kasi hinayaan lang niya, no, na sila ho ay, na makuha nila yung karapat-dapat sa kanila. Ano yung karapat-dapat sa masama? Ano karapat-dapat sa masama? Ano po? Mapunta saan? Huwag na ho nating paanuhin yung pagandahin, ano? Anong karapat-dapat sa masama? Impyerno, di ba? Tama ba? Ang tanong ho, sino sa atin ho mabuti? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang mabuti? O mukhang gagawa lang masama? Pero wala ho yan sa mukha eh. Kasi bago pa lang ho tayo ipanganak, pagkatapos ho kay Eva at Adan, lahat ho masama na eh. Diba sabi sa Roma, ang lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat. Saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ho ay dapat mapunta sa impyerno. Pero nung may niligtas ho ang Diyos, di ba? Pero nung may niligtas siya, meron ho siyang pinili, naging napakabuti niya sa mga pinili. Tama? Dahil ho, nakuha ho nila ang hindi nararapat sa kanila. Malinaw ho yun. Ang tanong ho, bakit hindi iniligtas ng Diyos ang lahat? Kasi yan ang madalas tanong natin, bakit hindi iniligtas ng Diyos lahat? Ang tama hong tanong ay, bakit may niligtas pa siya kahit isa? Ang sasama nating lahat. Yan ho yung tamang tanong. Ba't piniligtas pa ang Diyos kahit isa, ang sasama ho nating lahat? Tandaan ho natin, mercy is God's prerogative. Ang pagiging mahabagi ng Diyos, ang kanyang awa ay sarili niyang pagpasya. Siya ho yung management, siya ho yung owner. And He decides who gets the free pass. Kung sinong pipiliin niya, siya ho magdi-decide nun. At dahil tayo ho ay bagsak ho sa exam, I want this to sink in. Lahat ho tayo bagsak sa exam ng buhay. And any act of mercy is a miracle that should make us fall on our knees. No? Dahil sa kabutihan ho ng Diyos, dapat ho, ang reaksyon ho natin, dapat lumuhod tayo at magpasalamat ho sa Diyos. So, sa oras ito, gusto kong awakan nyo yung ganito ng katabi nyo. Sabi mo, gumising ka. Pangalawa pa lang yun. Sabi mo, ugain nyo na konti. Number 3, salvation does not originate in human will or effort. Anong ibig sabihin nun? Ang kaligtasan daw ho ay hindi nanggagaling mula sa tao, no? Sa kagustuhan ng tao o sa kanyang kayang gawin. Titin ko lang, no? Ang kaligtasan daw ho, sabi ni Paul, ayon kay Pablo, ay hindi nagmumula sa tao, sa kagustuhan niya o sa kaya niyang gawin. Ito yung reality check, para sa ating mga self-made na tao. Kasi sa kultura ho natin, believe tayo sa sipag at tiyaga, tama? Ang turo ho sa atin mula ho pagkabata, kung gusto mo, bayan. Kung gusto mo, di ba may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Di ba? Believe ho tayo sa mga taong porsigido. No? Sabi nga ho ng kasabihan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pero pagdating ho sa salvation, sabihin natin salvation. Ano yung salvation? Kaligtasan. No? Kaligtasan. Pagdating sa kaligtasan, hindi lang ho yung kaligtasan na masagasaan ka dyan, tapos naligtas ka o sa sakit. Hindi yun. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Eternal, yung may kinalaman ho sa kabilang buhay. Pagdating ho sa kaligtasan, dito na ho itinataob ho ni Pablo yung mga lamesa. Kasi sabi niya, ang kaligtasan ay hindi nakadepende sa, number 1, sa will, o yung gusto mo. Yung tinatawag nating free will, sabihin natin free will. Di ba? Hindi ho nakadepende ang kaligtasan sa gusto mo. At hindi rin ho nakadepende
sa exertion o yung mga ginagawa mo, yung kaya mong gawin. Diba? Yung pagtakbo mo, yung pagpapursige mo. Hindi ho dyan nakadepende ang kaligtasan. So bakit ito mahalaga? Kasi ho kung ang salvation ay nakabase o ang kaligtasan ay nakabase ho sa decision mo, sino ang may credit? Diba? Ikaw, sasabihin mo, kaya ako maliligtas kasi matalino ako kaysa sa kapitbahay ko. Siya matigas ang ulo ayaw maniwala. Ako, open-minded ako. Diba? Kaya tinanggap ko si Lord. Ganyan ho tayo kapag nakabase lang ho sa decisionan natin. Kaya lang ho, mga kaibigan, ang kaligtasan ho is not a reward for your effort. Hindi ho to gantimpala dahil doon sa mga ginawa mo. No? Hindi ito trophy dahil sa pagigihong mabait. Kung ang salvation ho ay nakadepende ho sa effort, kawawa naman ho yung mga walang kakayahan. Kawawa naman ho yung mga tao hong lunod na ho sa kasalanan na hindi na nila kayang i-will ho yung sarili nila para ho gumaling. Isipin nyo ho ito, no? Isipin nyo yung taong patay. Listen ho, isipin nyo yung taong patay. Sabihin nyo nga ho, isipin nyo yung taong patay. Naisip nyo na? Sabihin nyo nga ho, hoy, huwag na, lumampas na ho Sabihin mo, hoy, gising, di ba? Magdesisyon, di ba sabihin mo sa patay, hoy, gising, magdesisyon ka na mabuhay. Mag-effort ka naman na huminga. Di ba? Pero hindi ho di ba? Patay nga di ba? Sabi ho ng Ephesians, we were dead in our transgressions. No? Patay daw ho tayo sa ating mga kasalanan. Ang patay ho, kailangan ho ng resurrection, hindi ho ng instruction. Kailangan na unawaan ho natin ito Kaya ho, ang sabi ho ni Paul, it depends on God who shows mercy. Saan daw ho nakadepende? Sa Diyos daw ho na nagpapakita ng kanyang habag. Bakit ka naniniwala kay Jesus ngayon? Tanong ko ho, bakit ka naniniwala kay Jesus ngayon? Bakit ka nag-church? O kaya nakikinig ho ng sermon na ito samantala yung iba mo hong kilala, mas pinili pa ho magbisyo, di ba? Mas pinili pa ho magpaka-selfish. Ang tanong ho, mas matalino ka ba kaysa kanila? Kaya ka nandito? O mas banal ka ba? O kaya ka ba nag-church dahil mas spiritually sensitive ka, spiritual ka? Kasi kung sasabihin ho natin na oo, nagiging proud ka na niyan. Di ba? Nagiging ang tawag doon sa proud? O nagiging mayabang ka na. Ang totoo, the only reason you have, yung isa lang hong rason kung bakit meron ka nung will to believe is because Jesus first worked in your heart to change that will. Kasi yung una ng Diyos binago ho yung will mo Ako yung una hong kumilos. Parang ganito, isipin mo nalulunod ka sa baha. Diba? Isipin mo nalulunod ka sa baha, sa Maynila. Wala naman baha dito sa atin Yung baha na hanggang rooftop, no? Tapos wala kang malay. Dami mo na hong nainom na tubig. Marami na hong tubig. Lunod ka na. May dumating ho na rubber boat, no? Binuhat ka, dinala ka ho sa ospital, binigyan ka, sinipr ka. Tapos nung nagising ka, ligtas ka na, no? Tapos pagising mo, sasabihin mo sa mga nurse, ang galing ko talaga, no? Diba? Buti na lang nagpaligtas ako. Ba yan? Kasi kung hindi dahil sa decision ko na magpahila sa boat, patay na ako. Diba hindi? No, naunawaan ho natin, wala ho tayong ginawa. Diba? Binuhat ka lang habang wala kang malay. Kaya our salvation is 100% God's mercy. Habag ho ng Diyos yun, 100%. And our response of faith is just, yung thank you lang ho. Thank you lang ho para doon sa isang regalo na hindi natin alam kailangan pala ho natin. Kaya ho, pag naintindihan mo to, mawawala ho yung yabang ho natin. Pag naintindihan mo, tanggal yung yabang mo. Di ba? Tanggal yung yabang mo sa katawan. Kasi hindi mo natitingnan yung mga hindi pa naniniwala na para bang, mababa itong mga to, di ba? Mababa sa'yo. Kundi, titingnan na ho natin ng may awa. No? Kasi ho, alam mo na, dahil lang din ho sa habag ng Diyos, kung hindi dahil doon sa habag ng Diyos, bulag ka pa rin ho hanggang ngayon. Tama? Kaya dyan ho tayo dadako sa number 4. At yun ho yung God's sovereignty extends over hardening. Sa madali hong salita, kahit ho ang kontrabida, gagamitin ho ng Diyos. Yun lang ho ibig sabihin nun, God's sovereignty extends even over hardening. Kahit doon sa mga nagmamatigas, kahit doon sa pagmamatigas, yung kapangyarihan ho ng Diyos, lampas ho doon, no? Na sa madaling salita, kahit ang kontrabida, gagamitin ho ng Diyos. Romans 9,
17 to 18. Basahin lang ho natin. 17 to 18. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi ng hari ng Ehipto, ginawa kitang hari sa pamamagitan ipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Dito ho, for the scripture says to the Pharaoh, for this very purpose I have raised you up that I might show my power in you and that my name might be proclaimed in all the earth. Ito na ho yung scary part. Ano ho, sa verses ho na ito, ito na yung pinaka nakakatakot na part. Ito sa point na to, marami hong tao ang gustong i-delete ho yung Romans 9. Totoo lang ho. Siguro, yung iba sa inyo, pag dumating yung time na na-realize siya, dinaanan niya ho ulit ito, at naging seryoso siya sa pag-aaral ng Bible, ng salita ho ng Diyos, matutuwa ho kayo talaga sa Panginoon kasi dinaanan ho natin ang pag-aaral na to. Kasi dami ho gustong i-delete na ito. Itong Romans 9, ang verse na ito sa Bible. Ano ho? Sabi ho ni Paul, ginamit ng Diyos si Pharaoh para ipakita ang kanyang power. Listen, sabi sa verse 18, kaya nga't kinahabagan ng Diyos ang sino mang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. Sino daw ho nagpapatigas? Ha? Ang Diyos, pinagmamatigas din ang ulo. Diba? Ito ho sa English. So then, He has mercy on whomever He wills and He hardens whomever He wills. Ha? Kahit yung pagmamatigas ng ulo ng paraon, ang Diyos yun. Wait a minute. Yan ang sasabihin ho ng marami, no? Teka lang, unfair naman yan, di ba? Pinatigas ng Diyos ang puso ni paraon, tapos pinarusahan niya rin. Yan ho yung mga tanong eh. Punta na tayo doon sa mahihirap na tanong. Mga tanong ko ho yan dati eh. Gulong-gulo ho ako dyan kasi wala ho akong malinaw na, wala hong ganito na nagtuturo mismo. Ang unfair naman ng Diyos, pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon, tapos pinarusahan niya rin. Parang pinaglalaroan lang ng Diyos si Pharaoh. Teka lang ho, huwag tayong padalos-dalos doon sa ating mga tanong. Read the book of Exodus carefully. Bago pa ho sinabi ho ng Diyos na pinatigas, hinarden niya ho ang puso ni Pharaoh. Si Pharaoh mismo, nagmamatigas na ho ang kanyang puso marami na hong beses. Tandaan ho natin, si Pharaoh was not an innocent man. Sabi niyo nga sa katabi mo, gumising ka, hindi daw inosente si Pharaoh. Hindi ho inosente si Pharaoh. Sa totoo lang ho, diktador ho siya. He was tyrant ho yan eh. Di ba pinapatay niya nga ho yung mga baby dati sa Israel? Bago kay Moises, yung time niya. Di ba si Moises pinaano dun sa Di ba sa ilog, sa Nile, pinaano doon siya nilagay sa basket? Kasi bakit? Kasi lahat ho ng mga lahat ng mga batang lalaki pinapatay niya noon. Yun si Pharaoh. Di ba? He was a man who thought he was God. Akala niya Diyos siya ho eh. Ito tatandaan natin. Ang Diyos ho, hindi siya naghanap ng good, kind-hearted man, tapos ginawa niyang masama against His will. Hindi ho yun ang ginawa ng Diyos doon. God simply took a rebel ho si Pharaoh eh. No? A man who was already determined to hate God, and God said, diba? Ito yung mga sinasabi ng Diyos doon sa Pharaoh. Sige, gusto mo magmatigas? Panindigan mo yan. At sa pagmamatigas mo, gagamitin kita bilang stage para ipakita sa buong mundo kung sino ang totoong Diyos. Diba? Yung sabi niyo ho ang araw ho, nagbibigay ng init sa lahat. Tama? Tama po? Pero yung effect ho niyan, depende ho sa object ho na tinatamaan. Diba? Yung effect ng init ho ng araw. Kapag ang init ho ng araw, tumama ho sa wax, sa kandila, ano ho nangyayari? Natutunaw ho, di ba? Nagiging malambot. Pero kapag yung init ho ng araw, tumama ho sa putik o sa clay, ano ho nangyayari? Tumitigas, no? Ang araw, di ba? Yung araw ho, parehas lang. Ang exposure ho, ay pareho lang. Pero yung isa lumambot, yung isa ho tumigas. Bakit? Dahil iba ho yung condition ho ng substance. Iba ho yung laman eh, iba ho yung substance. Kaya nga ho, yung presence ng Diyos at saka yung salita ng Diyos, pare-parehas lang sa lahat. No? God's presence and God's word come to everyone. Lahat ho makakarinig niyan. To some, agaya ho ni Moses, the presence of God melts their hearts. Pinapalambot ang puso ho ng presensya ho ng Diyos. They become humble, they cry, they repent, nagsisisi. Pero sa iba, kagaya ho ng Pharaoh, the more ho na naririnig ho nila ang salita ho ng Diyos, lalo ho silang nagagalit.
the more ho sila nagiging stubborn. Ang nakakamangha ho dito, ang Diyos ho, God is powerful that even yung mga kontrabida ho ng history, nag-end up ho sila serving His purpose. Kaya ho kahit yung mga tao hong galito sa Diyos, kahit ho yung mga diktador, pag nagbasa ho kayo ng history, napilit hong binubura yung Christianity. Sa huli ho, ang buhay ho nila at ang bagsak ho nila, magpapatunay ho na ang Diyos, sabihin nga ho natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Nagets niyo ho ba yun? Na kahit yung mga ayaw sa Diyos, ginagamit pa rin yun ng Diyos para mapakita na siya ay makapangyarihan. Pero hindi niya, yung mabuti, hindi niya pinapasama. Actually, yung masama, pinili niya na maging masama eh. At hinahayaan niya sila sa kanilang destruction. No? God uses even the wrath of man to praise Him. Hindi ho kontrolado ng masasamang tao ang history. Tandaan ho natin yan. Ano nga ho sabi? History is, ano daw ho? History is, sino? Bibigyan ka ng 100. History is, wala makahula, no? History is His story. No? Di ba? Ang kasaysayan ho, di ba, ay kanyang kwento ho ng Diyos ang kasaysayan. Kaya ho kahit ang mga Pharaoh na sa buhay mo ngayon, yung mga tao ho nang aapi sa'yo, no? Yung mga sitwasyon ng parang pader ho na matigas, no? Na hindi sila, na parang sobrang unfair, tandaan natin, hindi ho sila labas sa kontrol ho ng Diyos. God can use a hardened heart to create a miracle for His people. Tandaan ho natin yan. At doon ho tayo papasok sa number 5. The purpose, ano ho yung purpose nito ng mga bagay na ito na atin hong pinag-aralan? God's glory, not human effort. Sa madali hong salita ay, bida ang Diyos, sabihin nga ho natin, bida ang Diyos, sabihin mo sa katabi mo, extra ka lang. God's glory, ibig sabihin kaluwalhatian ho ng Diyos, hindi ho yung ating kaginhawahan, di ba? So bakit kailangan hong ituro ito ni Paul, para magkaroon ba tayo ng debate about sa theology school, no? Para mag-away ba tayo kung ikaw Calvinist ka ba o kaya Arminian ka ba? Yan ho yung mga usapan kapag mga pag mga pastor, no? Pinag-uusapan nila. Pero hindi ho, no? Paul is giving a perspective shift. Ang problema ho kasi nating mga tao, gusto ho natin, tayo ho yung bida. Gusto ho natin ng fairness, gusto ho natin yung fairness, lagi hong pabor ho sa atin. Gusto ho natin na ang Diyos ay parang vending machine. Alam niyo yung vending machine? Di ba yung naghuhulog ka? Di ba maghuhulog ka ng konting prayer, lalabas agad yung blessing? So natin ganyan ang Diyos eh. No? At pag hindi lumabas yung gusto natin, sasabihin natin, sirang machine to. Di ba? Unfair. Di ba ganyan? Sira naman tong machine na to. Kaya ho, the purpose of Romans 9 is to move the center of the universe from me to God. History is not about your comfort. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, history is not about your comfort. No? History po is not about making sure everyone feels okay with God's decision. God's primary goal po is not to make you happy. Listen, pangunahin ho na layunin ng Diyos is not to make you happy. His primary goal po is to show His glory. Dapat mo unawaan ho natin yan. Ulitin ko lang po, no? Primary goal is not to make you happy. His primary goal is to show His glory. Para maipakita ho ang kanyang kaluwalhatian. Hindi para pasayahin ka. Kaya nga ho, God's mercy magnifies His grace. No? Yung habag ho ng Diyos, pinapakita ho nito ang kanyang biyaya. No? Kapag nakita mo yung habag ho ng Diyos, ang sasabihin mo, tingnan mo kung gaano ka, di ba? Kung gaano kabuti ang Diyos sa mga makasalanan. At tingnan mo kung gaano kabuti ang Diyos na iligtas niya yung mga makasalanan. Di ba? At pag pinatigas naman ng puso, God's hardening manifests His power. Pag may pinatigas ang Diyos sa puso, kagaya ng paraon, makikita natin, tingnan mo, kahit doon, tingnan mo kung gaano kalakas ang Diyos, higit siyang malakas kaysa sa kanyang mga kaalaban, di ba? Kaya nga, everything, the good, the bad, and the confusing is working towards one goal. Ano ho yung goal na yon? The glory of God. Sabihin nga natin, ang kaluwalhatian ng Diyos. No? So lahat ho, yung mabuti, yung masama, at yung mga hindi natin maintindihan, nakaka-confuse, isa lang ho ang goal niyan. Maipakita ho ang kaluwalhatian ho ng Diyos. Kapag ho naintindihan mo ito, mawawala ho yung entitlement mo. Ano ho? Alam niyo ho yung entitlement? Yung feeling na
I deserve this, no? Yung feeling na dapat lang napagpalain ako ng Diyos kasi nagtatides naman ako nagbibigay naman ako Kaya nga ho, if you understand Romans 9, you will realize, Lord, everything I have, everything, every breath, every centavo, every day of life is more than I deserve. No, kaya pag nagkaroon ka ng pangunawa ho dito, masasabi mo na, Panginoon, lahat ng meron ho ako sa buhay, bawat hininga ko, bawat kusing na meron ako, bawat araw sa buhay ko, higit pa sa nararapat para sa akin. Kasi if you were fair, I'd be in hell. Kung patas ka, Panginoon, sa impyerno ako Pero dahil ikaw ay mahabagin, andito ako ngayon. Naunawaan natin yun. Actually, habang inaaral ko to at muli kong binalikan ang Romans 9, naiyak ako sa loob ko Kasi sa totoo lang, mawawala ho yung reklamo mo. Mawawala ho yung paghahambing mo sa sarili mo sa iba. Bakit ho? No? Di ba sasabi mo, bakit yung kapitbahay ko, mas maganda ang kotse? Bakit yung pinsan ko, mas maayos yung love life? Friends, stop comparing your mercy with others. Ang mercy na hindi mo nakuha ay hindi ho injustice. Ang mercy na meron ka ngayon ay biyaya na hindi mo ho kayang bayaran. And as we wrap up, baka may nag-iisip pa rin ho sa atin, ang hirap tanggapin, parang ang layo ng Diyos, parang computer program lang tayo na nakatakda na yung mangyayari sa buhay natin. Ito mga kapatid, kung nahihirapan ka sa logic ng Romans 9, huwag kang tumingin sa formula. Tumingin ka sa cross ni Jesus. If you want to know if God is fair, if you want to know if God is fair, look at the cross. Doon natin makikita ang pinaka-unfair na event sa buong universe. Isipin mo to. Ang sabi ng hustisya, ang sabi ng justice, ang makasalanan dapat ang mamatay. Sino ho yun? Tayo. Ito ang sabi ng mercy. Gusto ko silang mabuhay. So ano ginawa ng Diyos is send Jesus. Jesus who is perfectly righteous, Jesus who never sinned, hindi ho nagkasala. Jesus who is the beloved Son. Listen, He took the unfair punishment that belongs to us. Si Jesus ho yung nakaranas ng matindihong injustice. Siya ho yung wala hong sala na pinarusahan. Bakit? Para tayo ng mga sutel, na mga rebelde, na matitigas ang puso, ay makakuha ng unfair na blessing, ang buhay na walang hanggan, na para sana ay kay Jesus lamang So is God unjust? If God were strictly just, listen, if God were strictly just, no one would be saved. If God were only merciful naman without being just, listen, kung lahat ililigtas ng Diyos at hindi siya magiging just, then sin would be ignored and the universe would have no moral foundation. Pero sa krus God's justice was satisfied. Yung kasalanan pinarusahan kay Hesus Kristo. And God's mercy was released. Tayo pinatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Doon sila nagkita, doon sila nag-kiss, yung justice and mercy. Nagtagpo sila doon sa krus. Kaya hindi dapat tayo makipagtalo sa Diyos. Dapat lumabas sa atin? Pagsamba. Di ba? Dapat tayong sumamba sa Kanya. Kasi if you are listening to this, ngayon, kung nakikinig ko kayo ngayon at sa loob ninyo, pero ang puso nyo parang natutunaw o may lumalambot, and if you feel parang meron dumadagan sa puso nyo, o meron desire na humingi ng tawad, a longing to know God, huwag mo nang isipin na decision mo lang yan. Ito yung awa ng Diyos na bumubulong sa inyo. This is the Son of His Spirit, melting the wax in your heart. Huwag nating intayin na tumigas ang puso natin gaya ni Pharaoh. And every time you say no, to God's mercy, yung puso mo gets a little bit harder. Kaya nga kung ngayon, sa oras na ito, may bumubulong sa puso mo na sinasabi sa'yo, lumapit ka sa Panginoong Hesus. Humingi ka ng tawad. Lumapit ka kasi tuwing nagsasabi sa atin ng no,
tumitigas ho ang puso natin and wag ho nating isipin na ang awa na ho ng Diyos ay lagi ho nandyan. Kasi ho ngayon ho, ang araw ho ng kaligtasan. Today is the day of salvation. And nais ko ho, bago ako magtapos, ay nais ko na tumayo ho tayong lahat. Nais ko lang ho kausapin ng bawat isa bago ho tayo umawit. So inaayahan ko ang music team mo dito. Sa mga believers, mga tagasunod ni Jesus, alam nila na kinilala na nila ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas. Ito, kinakausap ko ho kayo, no? Stop being proud. Stop thinking that you are a better Christian than the person sitting next to you. Kasi ho, kung hindi dahil sa sovereign mercy ho ng Diyos, baka ikaw ho yung pinaka masamang tao ho sa barangay ho ninyo ngayon. Maaari ho bang, inyayahan ko lang ho kayo na pumikit ang bawat isa. Kasi kakausapin ko po kayo. The skeptics ho, no, or the struggling, yun ho mga nagdududa pa, no? O nag-struggle. Baka galit ka sa Diyos kasi ang daming unfair na nangyari sa buhay mo. Baka pakiramdam mo, pinagtripan ka ng tadhana. Gusto kong sabihin sa'yo na tumingin ka kay Jesus. He knows what it's like to suffer unfairly. He went through it so He could hold your hand today. Don't fight His sovereignty, rest in it. Mas mabuti hong ang buhay mo ay nasa kamay ng isang sovereign God, ng isang makapangyarihan ng Diyos, kaysa sarili mong kamay na puno ng pagkakamali at limitasyon. I want you to trust the potter. Alam niyo ho ang ginagawa niya sa clay. At sa lahat po sa atin dito, gusto kong sabihin sa atin lahat, I just want to tell, para sa atin hong lahat, commit to Him. Loving Jesus is the only logical response to Romans 9. Pag na-realize mo na pinili ka niya bago mo pa siya nakilala, na minahal ka niya nung clay ka pa, nung madumi ka pa, hindi mo mapipigilan na mahalin siya pabalik. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa na hindi ho natin kailangang intindihin ho ang lahat ng bakit ng buhay. Ang kailangan lang ho natin ay kilalanin ho ang sino. Sino ang may control. At si Jesus po yun, si Jesus po yun. At ang kamay niya na may control ho sa kalawakan sa lahat ho ng bagay ay ang kamay na nagkaroon ho ng butas ng pako para ho sa inyo. Gusto ko sabihin ng bawat isa sa kanyang puso na, Lord, ayoko na maging bida sa sarili kong buhay. Nakakapagod maging bida. Nakakapagod mag-isip kung paano ililigtas ang sarili. Isinusuko ko ang buhay ko sa inyo. I surrender. Kayo po ang bida. You are the potter and I am the clay. Mold me, use me, show your mercy through me. And as we sing this last song, kung meron ho tayong response sa Romans 9, kasi ang buti ng Diyos, kasi kung alam mo sa puso mo, na kinilala mo ang Panginoon, at siya ang Panginoon mo tagapagligtas, sa simpleng ganun lang ho, na pananampalataya, ikaw ho ay niligtas ng Diyos sa kasalanan at sa puot ho at galit ng Diyos. At sa kabilang buhay, ikaw ay makakasama niya
sa langit. Una, hindi dahil mabuti ka o dahil pinili mo siya, kundi dahil hindi ka pa pinapanganak, ay pinili ka na ng Diyos dahil sa kanyang awa at habag. Kaya kung meron tayong response sa Romans 9, ito ay pagsamba at pagbibigay ng buhay sa Kanya. And as we sing this song, let us worship the Lord our God. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Siya ay dakila at nararapat purihin. Sa banal na dako siya ay sambahin. Kagalakan ay sa Diyos. O Diyos, ang ngalan mo'y itatalag at ika'y papupurihan sa ginagawa mo sa aming buhay. O Diyos, sa pag-ibig mo'y mananag pagkat ika'y walang hangganan, ibig sa lupa at sa langit man. Siya ay dakila at nararapat purihin. Sa banal na dako siya ay sambahin. Kagalakan ay sa Diyos. O siya ay dakila at nararapat purihin. Sa banal na dako siya ay sambahin. Kagalakan ay sa Diyos. O Diyos, ang ngalan mo'y itatanghal at ika'y papupurihan sa ginagawa mo sa aming buhay. O Diyos, sa pag-ibig mo'y mananahal pagkat ika'y walang hangganan, mahig sa lupa at sa langit man. O Diyos, ang ngalan mo'y itataghal at ika'y papupurihan sa ginagawa mo sa aming buhay. O Diyos, sa pag-ibig mo'y mananahal pagkat ika'y walang hangganan, mahig sa lupa
pangalan mo itapat at ika'y papupurihan sa ginagawa mo sa aming buhay. O Diyos, sa pag-ibig mo'y mananahan, pagkat ika'y walang hanggan at maging sa lupa at sa langit man. Pagkat ay walang hanggan maging sa lupa sa langit man. Panginoon naming Diyos, mahirap po minsan intindihin ang inyong daan. Masyado ho kaming maliit upang arukin ho ang lalim ng inyong karunungan. Patawarin mo ho kami sa tuwing sinusubukan namin maging judge ho ninyo. Patawad ho sa tuwing nagreklamo ho kami na unfair ho kayo. Abang nakakalimutan namin na bawat hinga namin ngayon ay galing ho sa inyong dakilang awa. Salamat o sa Panginoong Hesus. Thank you for the cross where justice and mercy met for us. Salamat o dahil hindi mo kami binigyan ng nararapat o sa amin. Kundi binigay mo sa amin ang hindi namin kayang kitain, ang inyong kapatawaran, ang inyong espiritu, ang inyong pangako. Pinapanalangin ko po sa inyo ang bawat pusong nakikinig. Lord, those who are feeling hardened by pain or by sin, melt their hearts right now. Give them a vision of your glory. Help us rest in the truth that because our salvation depends on you and not on our shaky will, we are secure. We are safe and we are loved forever. Inocommit po namin sa inyo ang amin hong buhay. Gamitin niyo ho kami para maging daluyan ho ng inyong awa at habag ho sa mundo hong puno ho ng poot at injustice. Salamat o sa inyo. At Panginoon, as we stand here, Lord, as a tribe of dreamers and warriors, pinapanalangin ho namin sa inyo ang may mga karamdaman. Lord, breathe your life into their bones. Remind them na hindi ho sila ang kanilang sakit, ang kanilang diagnosis. They are your masterpieces. Para naman ho sa mga natatakot ho sa kanilang mga panawagan, ay mga nanginginig ho sa bigat ho ng krus. Lord, break the spirit of fear. Huwag mo kaming bigyan ng safe life. Give us a life that echoes in eternity. Dinadala ho namin sa inyo ang bawat pamilya, ang bawat opisina, at bawat school ho na may kinakatawan ho dito. We don't just ask for financial breakthroughs, Father, or answers to our lists. Lord, we ask for you.
We ask for your presence in our lives. Ikito sa pera o sa solusyon, we refuse to live without the terrifying beauty of your presence. Do not just fix our situation, Lord. Transform us. Transform our essence. Make us a people who thrive in the mystery of your grace. Hayaan mo, Panginoon, ang inyong pagsama ay maging hininga ng aming mga kaluluwa. Salamat o sa inyo, Panginoon, napakabuti ho ninyo. Salamat o sa ginagawa niyo sa aming buhay. Salamat o sa ginagawa niyo sa amin sa The Avenue Village, Panginoon, napakabuti ho ninyo. We thank you, Father, for the past 23 years of The Avenue Village, Panginoon, naging tapat ho kayo, Panginoon. Salamat sa 23 taon ng inyong katapatan. We thank you. We thank you. We can never thank you enough, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga buhay na binago ho ninyo. Salamat po, Panginoon, sa katapatan ninyo. Kailanman hindi ho kayo nagkulang. Salamat po, Panginoon. Tuwihin ho kayo at sinasamba kayo namin, Panginoon. Bilang isang village, Panginoon. We worship you, Lord. We glorify your name, O God. We thank you. We thank you from the bottom of our hearts, Panginoon. Panginoon, sa kalaliman ng puso ito, sinasamba ka, O Diyos, sambahin ka lamang. O Diyos, ang ngalan mo'y itatahan at ika'y papupurihan sa ginagawa mo sa aming buhay. O Diyos, sa pag-ibig mo'y mananahan pagkat ka'y walang hangganan, maging sa lupa sa langit mo. O Diyos, ang ngalan mo'y itatahan at ika'y papupurihan sa ginagawa mo sa aming buhay. O Diyos, sa pag-ibig mo'y mananahan pagkat ika'y walang hangganan, maging sa lupa sa langit mo. Sambahin ka, Sa ngalan mo'y itatahan at ika'y papupurihan sa ginagawa mo sa aming buhay. O Diyos, sa pag-ibig mo'y mananahan pagkat ika'y walang hangganan, maging sa lupa sa langit man. Jesus. Pagkat ika'y walang hangganan, maging sa lupa